Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong araw na ito ay tungkol po sa advisory na inilabas ng Securities and Exchange Commission laban po sa mga nagkalat na mga peke na social media accounts, social media pages at social media groups na nagpapanggap na sila daw ang SEC o Securities and Exchange Commission. Alam niyo naman po mga kababayan, marami talaga mga scammers at talagang marami po ang mga nagpapanggap. Kaya nga dapat maging mas maingat tayo. Basahin po natin yung nakalagay sa advisory. This is to inform the public that the Securities and Exchange Commission or SEC has not authorized the creation of the following social media accounts and their use of the Commission's logo. So ito pong mga babanggitin natin na mga social media accounts ay hindi po yan sa SEC. Yan po ay mga nagpapanggap lamang o mga scam accounts. At maging maingat tayo, wag po ninyong i-message yung mga social media accounts na yan dahil i-scamin lamang po kayo niyan. Hihingan lamang po kayo niyan ng pera, kaya dapat maging maingat at huwag kayo basta-basta maniniwala dyan sa mga nagkalat na mga account. Kailangan i-verify po ninyo kung yan ba ay talaga sa SEC o yan ay isang impersonation scam. So, sa Facebook daw, meron daw account na Securities and Exchange Commission Philippines na personal account na ang URL ay www.facebook.com/sec.philippine na lahat ay small cap. So, yan po ay peke po yan. Nagpapanggap lamang po na account yan ng SEC. At meron din daw sa TikTok na SEC Philippines at ang kanya social media handle ay @SEC_Philippines at lahat ay small caps. So, yan pong mga nabanggit na mga accounts ay peke po yan at nagpapanggap na sila ang SEC. Kaya po mga kababayan, iwasan nyo po yung mga accounts na yan. I-report din po ninyo yung mga accounts na yan para po hindi na po sila makapang-scam dahil yung mga scammers talaga ay mahilig po yung mag-impersonate at magsinungaling. Kaya dapat magdoble ingat tayo at mag-research para po hindi tayo mabiktima ng mga scammers. The following are the only social media pages or accounts that the Commission recognizes and maintains as of the date of this advisory. So ito naman po yung mga accounts na hinahandle po ng Securities and Exchange Commission. So ito po yung verified at official accounts ng SEC Philippines. Una po sa Facebook. Ang account ng Securities and Exchange Commission dyan ay Securities and Exchange Commission Philippines at ang URL nila ay facebook.com/PhilippineSec. So yung P do sa Philippine ay capital at yung SEC ay lahat po ay naka all caps po yung SEC. Sa Twitter naman o dun sa X na ngayon, ang kanila account dyan ay @SEC_Philippines. At ang kanilang URL ay twitter.com/sec_Philippines. So yung SEC all caps tapos yung P do sa Philippines ay naka capital letter. Tapos sa Instagram naman, meron din sila account na @SecPhilippines at lahat po ay naka small letters lang at ang kanilang URL ay instagram.com/SecPhilippines. So lahat din ay small letters. Meron ding TikTok account ang SEC at ang kanilang account nga ay @SEC_Philippines. Yung SEC po ay all caps tapos yung P do sa Philippines ay naka capital letter. At ang kanilang URL ay tiktok.com/@sec. Yan pong sec ay all caps tapos underscore tapos Philippines. Yung P po do sa Philippines ay naka-capital letter. Tapos panghuli ay yung kanilang YouTube channel. Meron pong YouTube channel ang Securities and Exchange Commission. Ang kanilang account ay @SecPhilippinesOfficial. At ang kanilang URL ay youtube.com/SEC. Yan pong SEC ay all caps tapos Philippines, yung P po do sa Philippines ay naka-capital letter tapos official, yung O do sa official po ay naka-capital letter. So yan po
ang mga social media accounts ng SEC at yan lamang po ang kanilang social media accounts. Yan po ang official social media accounts ng Securities and Exchange Commission Philippines. In view thereof, the public is advised to exercise caution in dealing with any individual or group of persons who use the official SEC logo in its social media accounts. The public is further advised not to transact in any activities or services being offered by aforesaid entities or individuals and to avoid clicking on any links provided by said fake accounts. We further advise the public to transact or communicate concerns about SEC matters only through the Commission's official social media accounts, other online platforms, and contact details which are posted on the Commission's website at www.sec.gov.ph. At kung meron po kayo impormasyon tungkol po sa mga social media accounts na gumagamit nga ng official SEC logo aside from the above mentioned accounts or those fake and unauthorized social media accounts which perpetuate to be official SEC accounts, ay pwede nyo pong isend ang inyo report sa Enforcement and Investor Protection Department na Securities and Exchange Commission. Ang kanilang email po ay epd@sec.gov.ph. Dapat po ninyong i-report yung mga peking accounts na yan dahil yan po ay mga scams. Alam naman natin na yung mga scammers ay mahilig pong mag-impersonate kaya dapat maging maingat at i-report po yan sa SEC para po hindi na po sila makapangbiktima pa. Kasi ang mga scammers na yan ay talagang mahilig pong magsinungaling. Kaya nga dapat magdoble ingat tayo ngayon. Dahil talagang todo-todo sa pang-i-scam yung mga scammers ngayon. Kasi nga malapit na po ang Kapaskuhan. At alam nila maraming pera yung mga tao. Dahil nga may mga bonus, may mga 13-month pay. Ang masama pa, yung binibiktima ng mga scammers na nagpapanggap na sila daw yung SEC ay yung mga nabiktima rin ng mga scams na humihingi ng tulong kung paano nga maibalik yung pera nila. Akala naman nila na ang nakontak nila ay yung talagang SEC. Ang hindi nila alam na scammer pala ang nakontak nila. At syempre, hihingan sila ng pera para daw processing fee o para nga mabawi yung pera. Pero once na magbayad ka, ay ibablock ka na. At syempre, alam mo na hindi mo na mababawi yung pera. Kasi nga, napunta na yon sa mga scammers. Kaya nga, kailangan maging maingat. Wag kayo basta-basta maniniwala dyan sa mga nakikita nyo. Kailangan mag-verify kayo lagi. Huwag kayong basta-basta sasali dyan sa mga investments. Kailangan i-check nyo kung kumpleto sa legalities. Dapat may secondary license. At kapag wala po, iwasan na po ninyo. At huwag kayo basta-basta maglo-loan. Kailangan i-verify po ninyo na talaga legit yung OLA or online loan application. Kasi marami po na nagkalat dyan na mga scams. Meron din mga advance fee scams sa mga loan apps. Kaya dapat maging maingat at laging mag-research. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.